Sa nakalipas na episode ay makikitang tuluyan ng naipon ang lahat ang mga batang nagsisipagtago sa harap ng hangal na si Liang Shu gaya ng ipinag-utos nito sa hangal niyang mga tagasunod. At matapos nito ay makikitang agad na sinuri ng hangal ang mga bata upang tingnan kung meron pa bang wala sa mga ito nang makasigurado siyang wala ni isang matitira sa lagi ng mga Ye clan. Maya-maya pa ay malakas nitong ipinag-utos sa mga hangal niyang tauhan na paslanggan isa-isa ang mga ito, at dagdag pa ng hangal na ang lahat ng miyembro ng Asher Feather family bata man o matanda ay dapat nilang tapusin upang makasigurado silang mabubur sa kasaysayan ang mga ito. At matapos niyang magsalita ay agad niyang inutusan ang ilang pang mga hangal na maghanap pa sa buong paligid ng Asher Feather clan dahil di sila siguradong nandito na nga ang lahat at baka meron pang matirang makakapagbigay sa kanila ng sakit ng ulo kung sakali. At habang nakatagilid ang hangal na nag-uutos sa kanyang mga hangal na tagasunod sa likuran niya ay bigla na lamang siyang tinamaan ng isang pag-atake na tinatawag na flash of saliva technique na buong-buo namang nasalo ng pangit niyang mukha na nagbigay din sa kanya ng bahagyang pagkabigla sa nangyari. At ang nangyaring pag-atake ay labis namang ipinanggaliti ng hangal dahilan upang mapalingon siya sa pinanggalingan ng pag-atake upang alamin kung sinong pangahas ang gumawa nito sa pangit nitong mukha. At ang umatake pala sa kanya nito ay walang iba kundi si Ye Xingyun na nanggagalaiting nakatingin sa pagmumuka ng hangal habang sinasabihan niyang mga walang hiya ang lahat ng miyembro ng Dark Moon family. Nalalo pang ipinanggaliti ng patay gutom na si Liang Shu kaya naman malakas niyang ipinag-utos na unahin itong tapusin sa pinakamasaklap na paraan upang dalhin ito ang pagsisisi sa ginawa nitong kapangahasan sa kanyang pangit na mukha hanggang sa kanyang pagkasawi. Subalit bago pa may sigaw ng mga hangal niyang tauhan ang utos nito ay agad na nagbago ang isip ng hangal na si Liang Shu at sinabi nitong mas gusto na lamang niya itong pahirapan ng sobra at dahan-daang patayin ng sa ganon ay maging sulit naman ang pagganti niya sa ginawa nito sa kanya. At ang malakas nitong sinabi ay labis namang ikinatakot ng ama ni Ye Xingyun para sa buhay nito subalit sa kawalang kakayanan ay tanging pagsigaw na lamang ng palangan ng kanyang anak ang nagawa nito. At lumipat naman ang eksena sa kay Uncle Patriarch Ye Jun na siyang may pinakamataas na cultivation level sa lahat ng miyembro ng Asher Feather clan subalit madali lamang itong napawalang bisa ng mga hangal na miyembro ng Dark Moon family. Kung saan makikita sa harap ni Uncle Patriarch ang patuloy na labanan ng mga cultivator sa magkabilang miyembro at kitang-kita naman na ang mga cultivator mula sa panig ng Dark Moon family ang mas nangingibabaw sa labanang nagaganap. At matapos dito ay lumipat naman ang eksena sa patay gutom naman Yakis kung saan malakas nitong ipinag-utos na dalhin sa kanyang harapan ang lahat ng mga kababaihan upang maisa-isa na niya ang mga itong mapagsawaan. At ang kahangalan ng patay gutom na si Liang Shu ay agad namang sinunod ng mga hangal niyang tauhan dahilan upang magsimula na nga ang mga ito sa pagdadala ng mga kababaihan mula sa Ye family palapit sa Manyakis na Animoy Baybay Ramong naka-robust. Makikita din na maging ang ina ng ating bida na si Hian ay kasama sa mga babaeng kinuha ng mga hangal na tauhan ng Dark Moon family upang dalhin sa tigang na si Liang Shu. Maya-maya pa ay muling nag-utos ang hangal at sinabi nitong pumili ng isang napakagandang babae para sa kanya at ang lahat ng di niya mapipili ay maaaring mapagsawaan ng mga hangal niyang tauhan. At matapos niyang makapagbigay ng panibagong utos ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na animoy tinamaan ng pagkahibang sa sobrang katigangan. Nagpatuloy ang nahihibang na si Liang Shu sa paghagalpak ng tawa at sa sobrang lakas nito ay di na nito namamalayang lumalanig na pala ang pangit niyang boses sa kabundukan. At sa di inaasahang pagkakataon ay narinig pala ito ni Ye Xinghe na kasalukuyan ng pabalik sa kanyang clan matapos niyang mawalan ng ilang araw sa loob ng Blue Carp Lake. At ang malakas na paghagalpak ng hangal na narinig ni Ye Xinghe sa di kalayuan dahilan upang agad nitong mapagtanto na meron nang di magandang nangyayari sa kanyang clan gaya ng kanyang hinala nung nasa loob pa lamang siya ng kuweba na pinagdalhan sa kanya ng makapangyarihang empress upang dun magpagaling. At sa sobrang gigil ng ating bida ay di niya namalayang maging ang hinahawakan niyang puno ng kahoy ay nawasak na niya sa sobrang panggagalaiti dahil sa kanyang napagtanto. Mabilis na tumungo ang ating bida patungo sa kanyang clan dala ang nakakapangilabot niyang aura na di niya namamalayang nag-umapa na pala sa kanyang katawan dahil sa sobrang niyang galit. At makikitang sa pagdad-umali at sa panibagong bilis na tinataglay ni Ye Xinghe ay nawawasak dahil maging ang mga bato ay di na makayanan ang pressure dahil sa bilis ng ating bida.
Agad ding tumalon ng mataas si Ye Xinghe sa isang bundok malapit sa kanilang clan at ang ginawa nitong pagtalon ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Dahilan upang mapansin ng mga patay gutom na miyembro ng Dark Moon family ang ginawa nito at makikitang may pagtataka ang mga itong napalingon sa pinanggalingan ng malakas na pagsabog. At habang nakatingin ang mga hangal ay agad na merong napansin ang isa sa mga ito kung saan agad itong ipinagbigay sa kanyang mga kasamahan habang may pagtatakang nakatitig sa paparating sa kanila. Kung saan makikitang isang naglalagablab na asul na aura ang sumambulat sa kanilang paglingon sa pinanggalingan ng malakas na pagsabog. Maya-maya pa ay agad na ding mabilis na tumungo sa mga hangal ang isang nag-umapaw na aura na nagmamula sa isang misteryusong cultivator at sa lakas nito ay talagang nakapagbigay ito sa mga hangal ng bahagyang pagkabahala. Na makikita sa magkabilang gilid na mariin lamang ditong nakatingin. Maging ang hangal na si Zhao Yan ay napansin na din ang nakakapangilabot na aura na ilinalabas ng isang cultivator na papalapit sa kanila. At dahil sa pagka-curious ay tinitigan pa ito ng mariin ng hangal na si Zhao Yan upang makita sa kung sino naman ang hangal na papalapit sa kanilang kinaruroon. At nang mapagtanto niya sa kung sino ang cultivator na mabilis na papalapit ay agad itong nakapagpatayo ng balahibo sa kanyang buong katawan at nanlaki ang mga mata ng hangal nang dahil sa labis na takot at pagkabahala sa maaaring mangyari sa kanila sa oras na tumama ang kanyang hinala. At ang labis nitong takot ay agad namang napansin ng patay gutom niyang ama na si Zhao Yang kung saan napatingin ito sa anak nito nang may pagtataka habang naootal-otal naman sa pagsasalita ang duwag niyang anak. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay agad na din itong napagtanto sa kung bakit nababahag ang buntot ng kanyang anak at sa isip-isip ng hangal ay papaanong buhay pa si Ye Xinghe samantalang sinabi naman ng mga cultivator na umasikaso dito na tuluyan na itong nasawi sa kamay ng dambuhalang Tianji Demon Beast sa isang isla ng Blue Carp Lake. Nang mapagtanto ng isang miyembro ng Dark Moon family na sa kanilang hangal na young master patungo ang ating bida ay agad itong naghanda upang mapigilan ang rumaragasang pagdating ni Ye Xinghe. At buong lakas niyang pinagsanib ang dalawa niyang braso upang gawing panangga sa bumubulusok nating bida, na makikitang kunting sandali na lang at malapit nang maabot ang mga hangal na miyembro ng Dark Moon family. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay tuluyan ng tumama ang ating bidang mabilis na bumulusok sa mga hangal dahilan ng pagkakaroon ng makapal na usok dahil sa lakas ng pagtama. At dahil nga sa kapal ng usok sa paligid ay di na makita ng hangal ang nangyari sa ating bida kung saan mariin lamang itong nakatingin sa usok upang alamin ang mga pangyayari. Maya-maya pa ay may makikita ng isang amahi ng cultivator na nakatayo sa usok na tinitingnan lamang ng patay gutom na si Liang Shu. At di nga nagtagal ay tuluyan na din nawala ang makapal na usok at ang kanina palang naaaninag ng hangal ay walang iba kundi ang isa niyang tagasunod na sumubok na pigilan ang rumaragasang si Ye Xinghe at matapos nito ay kasalukuyan pading nakatayo ang hangal matapos itong tamaan ni Ye Xinghe. Dahilan, ng malakas na paghagalpak ng tawa ng hangal habang masaya nitong sinabing napakamahina pala naman ni Ye Xinghe dahil di man lang nito nalampasan ang isang hamak na tagasunod lamang ng kanilang Dark Moon family. Subalit agad ding nawala ang pagsasaya ng patay gutom at agad itong napalitan ng isang matinding kaba sa buo niyang katawan habang nakatingin sa kanilang taga-sunod na sinubukan siyang ipagtanggol mula sa ating bida. Kung saan makikitang talagang napakasama ng sinapit ng hangal sa pagharang sa ating bida at nagdulot ito ng labis na pinsala sa buo niyang katawan. Kasunod ng pagpapakita ng ating bida habang may nakakatakot itong mga titig sa patay gutom na si Liang Shu na siyang pasimuno ng nangyayaring kaguluhan sa kanyang clan. At nang makita ng hangal na wala man lang tinamong pinsala ang ating bida mula sa kanyang tagasunod na siyang may pinakamataas na cultivation level sa kanilang lahat ay agad itong napasigaw sa labis na pagkagulantang dahil din ito inaasahang madali lamang mapapawalang bisa ni Ye Xinghe ang pinakamalakas niyang tagasunod. Na makikitang tuluyan na ding nawala ng malay dahil sa tinamo niyang pinsala sa buong katawan. At habang papabagsak ang pangahas na tagasunod ng hangal ay agad itong hinawakan ng ating bidang kanina pa nang gagalaiti dahil sa sumambulat sa kanya na sinapit ng kanyang mga kamiyembro. At upang simulan ang pagpapamalas ng lakas ay agad niyang ibinalabag ang kaawa-awang tagasunod sa isang pader kung saan lalo pang nadagdagan ang malubhan nitong sinapit dahil sa lakas ng pagkakatilapon nito dito. At matapos ni Ye Xinghe maihambalo sa pader ang walang malay na tagasunod ay agad na din itong gumawa ng aksyon upang isunod ang hangal na si Liang Shu at upang pagbayarin na din ito sa mga kahangalang pinaggagawa nito sa kanyang mga kapamilya.
kung saan makikitang labis na nanggagalaiting papasugod si Ye Xinghe sa hangal na kasalukuyan pading nakatayo at di malaman kung ano ang kanyang gagawin upang makatakas sa kamay ng ating bida. At habang papasugod ay bakas na bakas sa mukha nito ang labis na panggagalaiti at sa isip-isip niya ay agad niyang tatapusin ang mga hangal upang ipamukas sa kanilang nagkamali sila ng binanggang pamilya. Maya-maya pa ay agad nang nakalapit si Ye Xinghe sa patay gutom na si Liang Shu at agad din siyang nagpakawala ng isang mabilis na suntok patungo sa hangal na makikitang labis na nagulat sa ipinakitang bilis ng ating bida. Subalit nang makailag nga ang hangal ay may panggagalaiti pa nitong hinamon si Ye Xinghe at sinabi niyang subukan nitong muling sumugod at makikita nito ang tunay niyang lakas. At matapos ng kanyang mga kaiabangan ay agad na din itong naghanda ng isang pag-atake upang labanan ang ating bida ng patayan habang bakas sa mukha nito ang kumpiyansa na magagawa nitong masabayan ang ating bida. Subalit agad din namang nawala ang kumpiyansa nito sa mukha na makikitang napalitan ng labis na pagtataka sa di malamang dahilan. At makikitang ang wala ding nagawa sa galit nating bida ang kanyang flame martial arts na ihinahanda dahil bago pa niya ito matapos ay mabilis na siyang tinamaan ng isa pang pag-atake mula sa ating bida. At bago pa nito maramdaman ang pinsala sa katawan ay napatingin pa ito sa ating bida nang may takot kung saan may panggagalaiti din naman itong tinitingnan ng ating bida. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na nang hangal na ramdaman ang epekto ng atake ng ating bida kung saan dahil sa lakas ng pinakawalang atake ni Ye Xinghe ay nagkaroon sa likuran ng hangal ng isang malakas na pagsabog. Maya-maya pa, dahil sa mabilis na pag-atake ni Ye Xinghe ay napaluhod na ang hangal na makikitang animoy na walan ng malay dahil sa nangyari. Kasunod ng mabilis nitong pagbagsak sa harapan ng ating bida na nananatili lamang na nakatayo sa harap ng patay gutom na kasalukuyang walang malay na nakahandusay sa lapag. At makikita nga ang hangal na tuluyan ng nawala ng ulirat sanhi ng malakas na atake ni Ye Xinghe na tumagos pa sa likuran nito dahil sa sobrang lakas dahilan ng tuluyang pagkasawi ng patay gutom na si Liang Shu. At sinunod ni Ye Xinghe tingnan ng masama ay ang mga hangal na miyembro ng Dark Moon family na nakisali sa pagmasakir sa kanyang buong pamilya. Na makikitang agad na naalarma dahil sa takot sa ipinakitang lakas ni Ye Xinghe at sigurado silang isang pitik lamang ng kamay nito ay siguradong mawawalan din sila ng buhay gaya ng hangal nilang Young Master. Habang makikita naman ang mga miyembro ng Azure Feather Clan na nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga mukha dahil sa pagdating ng ating bida at sa mabilis nitong pagliligpit sa hangal na nagbigay sa kanila ng labis na hirap. Makikita naman ang iba na agad na nagtulungan upang makatayo dahil batid nilang ngayon ay di na makakagawa pa ang mga hangal ng hakbang para pahirapan sila dahil sa ngayon ay nasa harapan na nila si Ye Xinghe. At lumipat ang eksena sa ina at ama ni Ye Xinghe na masayang sinasabing masaya silang kasalukuyan pa din itong humihinga dahil buong akala nila ay totoo ang kumalat na balitang napaslang na ito ng malaking halimaw. Maya-maya pa ay malakas na ding nagsalita si Uncle Patriarch at sinabihan nito si Ye Xingheng magmadaling lumisan at wag na silang intindihin pa dahil mas importante ang buhay nito kisa sa kanilang mga buhay. At nag-isa-isa na ding nagsipagsalita ang iba mang mga miyembro ng Azure Feather Clan at iisa lamang ang kanilang mga sinasabi kung saan pilit nilang pinapaalis ang ating bida upang makatakas sa mga hangal na miyembro ng Dark Moon family sa pag-aakalang di nito kayang harapin ang lahat ng mga ito ng mag-isa. Dagdag pa ni Uncle Patriarch na kailangan na nitong umalis bago pa kumilos ang iba pang miyembro ng Dark Moon family para atakihin ito at sinabi pa nitong sa oras na maging napakalakas na ni Ye Xinghe ay wag nitong kalimutang ipaghigante ang kanilang mga buhay sa mga hangal na miyembro ng Dark Moon Supreme family. At dahil sa kanilang mga pinagsasabi ay labis na nakaramdam ang ating bida ng pagkaawa sa mga sinapit ng mga ito dahil sa kanyang kagagawan at di niya matanggap na naranasan pa ito ng kanyang mga kapamilya. At lumipat naman ang eksena sa patay gutom na si Zhao Yang kung saan mariin lamang itong nakatingin sa ating bida at nakikiramdam sa kung anong papwede niyang gawin upang nang saganan ay makaligtas pa siya sa kamay ng nanggagalaiti na si Ye Xinghe pagkat batid niyang dahil sa ginawa nilang kaguluhan sa clan nito ay siguradong di ito magdadalawang isip na kunin ang buhay nilang lahat na naririto. At habang kinakabahan ay nagsisisi niyang iniisip na di na siya dapat pumunta pa dito upang makisali sa kahibangang pagsasaya ng Dark Moon family sa pagmasakir sa buong Azure Feather family dahil mukhang kamatayan lamang ang kahahantungan niya sa lugar na ito, dahil ngayong dumating na si Ye Xinghe na inaakala nilang nasawi na ay nakasisigurado siyang ilang sandali pa at mag-uumpisa na itong isa-isahin silang pagpapaslangin, at di nito palalampasan ang kahibangan nilang pinaggagawa.
Maya-maya pa matapos niyang mag-isip ay napatingin ito sa kabilang direksyon na animoy may kung anong nakita na maaaring makapagligtas ng kanyang buhay. At habang di pa din nawawala ang takot sa buo niyang katawan ay napatingin ito kung nasaan ang nagtitipong mga miyembro ng Asher Feather family, at animoy sa pagkakatingin ng hangal ay may binabalak itong di maganda sa kanyang nakikita para lamang makatakas sa kamay ni Ye Xinghe. At ang mismo palang tinitingnan ng hangal na si Zhao Yang ay ang ama at ina ng ating bida na para bang may binabalak na kahibangan sa mga ito. At di nga tayo nagkamali sa ibig sabihin ng mga titig nito sa ina at ama ni Ye Xinghe dahil sa isip-isip ng hangal habang kinakabhang nakatitig sa mga ito na kung sakaling gawin niyang hostage ang mga magulang ng ating bida ay nakasisigurado siyang di siya nito magagalaw at ito ang naisip ng hangal na paraan para lamang makaligtas sa galit ni Ye Xinghe at upang di siya pagtangkaang paslangin ito gaya ng sinapit ng patay gutom na si Liang Shu. At, matapos makapag-isip ng hangal ay agad na ding itong kumilos ng maingat patungo sa pamilya ng ating bida upang isagawa ang kanyang masamang pinaplano habang di pa siya mapapagtuunan ng pansin ni Ye Xinghe kaya naman hanggat may pagkakataon pa ang hangal ay nagdumali na din ito sa kanyang naiisip na paraan. Subalit tila nagkamali ang patay gutom na si Zhao Yang sa kanyang naging pagkilos dahil ng oras na lumakad na ito ay agad siyang napansin ng ating bida na nakikiramdam lang pala sa kung anong gagawin ng mga hangal, kaya naman mabilis na din itong kumilos patungo sa matabang si Zhao Yang. At, makikitang talagang naging napakabilis ni Ye Xinghe dahil sa sobrang galit at habang mabilis itong papalapit sa patay gutom na si Zhao Yang ay makikita naman itong labis na nagulantang sa kanyang kinatatayuan dahil ang buong akala niya ay di siya mapapansin ng ating bida dahil sa pagkamaingat na ng kanyang mga kilos, subalit ngayon ay napagtanto ng hangal na di na lang pala siya dapat gumalaw upang di siya maunang matarget ni Ye Xinghe. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na ding nakalapit ang ating bida sa hangal at agad niya itong binigyan ng isang malakas na atake na ang dulot ng bahagyang pagsabog, at sa lakas ng atake ni Ye Xinghe ay makikita ang hangal na nagmukhang asong nabundol ng rumaragas ang tricycle sa kalye na napatilapon dahil dito. At, labis siyang nakaramdam ng pagkagulantang dahil naramdaman nitong mas lalo pang lumakas si Ye Xinghe sa dati nang huli niya itong makita at sa panibagong lakas ng ating bida na tumama sa kanya ay halos magsialwaan na ang mga mata nito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman na idinulot ng atake ng ating bida. Subalit, di pa pala tapos ang kalbaryo ng hangal dahil matapos nitong tamaan ng pag-atake ni Ye Xinghe sa tapat ng kanyang dantian ay agad pa itong pinasundan ng ating bida ng isang napakalakas na sipa sa baba na buong-buo namang nasalo ng pangit niyang mukha dahilan upang agad itong mawalan ng malay. At sa sobrang lakas ng magkasunod na ataking kanyang tinamumula sa nanggagalaiting si Ye Xinghe ay napatilapon ito ng malakas sa malayo na nagdulot ng malakas na pagsabog dahil sa pagkakatama ng hangal. Matapos nito ay makikitang tila binawian na din ng buhay ang matabang patay gutom na si Zhao Yang dahil sa kanyang mga tinamong pinsala sa katawan sanhi ng magkasunod na atake ni Ye Xinghe at sa lakas nito ay makikitang halos bumaon na sa siminto na binagsakan ng patay gutom na si Zhao Yang. At matapos sa pag-asikaso ng ating bida sa hangal na si Zhao Yang ay lumipat ang eksena sa mga miyembro ng Dark Moon family na labis na nakaramdam ng takot sa buo nilang katawan dahil sa brutal nilang nakita sa ginawa ng ating bida kay Zhao Yang at bukod pa doon ay meron din itong mataas na cultivation level na higit sa kanila subalit madali lamang itong pinaslang ni Ye Xinghe ng walang kahirap-hirap. Habang makikita naman si Ye Xinghe sa di kalayuan na tuluyan ng linamon ng panggagalaiti dahilan upang makapagpalabas ito ng isang nakakapanindig balahibong aura habang may pagka-demonyong nakatingin sa lahat ng mga patay gutom. At bigla na lamang itong lumingon sa mga patay gutom na nasa kanyang likuran na animoy ito na ang kanyang isusunod na tapusin habang patuloy pa ding naglalabas ng nakakapangilabot na lakas at isang nagbabagang enerhiya na nag-umapa sa buo nitong katawan dahilan upang lalong tindigan ng balahibo ang mga hangal dahil sa sobrang takot sa kanilang nasasaksihan. At ang, sunod palang pinagtuunan ng pansin ni Ye Xinghe ay ang patay gutom na si Zhao Yan kung saan makikitang halos maihina ito sa salawal nang makita niya ang nakakapanindig balahibong tingin ng ating bida sa kanya na para bang sinasabing maghanda na siya dahil siya na ang isusunod nito. At lalo pang pinatindi ng ating bida ang kanyang mga titig sa mga hangal dahil sa sobrang panggagalaiti sa mga ito at baka sa mga mata ni Ye Xinghe na talagang di niya palalampasan ang sinumang pangahas na nandito at nakisali sa malawakang pagpalang sa buo niyang angkan.
At ang matalim na titig ng ating bida ang labis na nakapagpatayo ng balahibo ng isa pang hangal na young master din ng Dark Moon family na si Liang Yu, at ngayong sila na ang punterya ng ating bida ay siguradong di na sila makakaligtas pa. Kaya naman habang di pa kumikilos si Ye Xinghe ay agad na ipinag-utos ng hangal na si Liang Yu na magsama-sama silang umatake kay Ye Xinghe dahil di siya naniniwalang magagawa nitong masabayan ng madaming cultivator kung sabay-sabay silang susugod, at dagdag pa ng hangal na kung hahayaan nilang isa-isahin sila ng ating bida nang walang ginagawa ay nakasisigurado siyang mabilis silang mauubos nito, kaya kailangan na nilang lumaban ng sama-sama. Dahilan upang maakit nito ang kanyang mga kasamahan, kaya naman makikitang isa-isa na din ang mga itong naghanda upang lumaban kay Ye Xinghe ng patayan, at upang magbaka sakaling makaligtas pa sila sa kamay nito. Subalit ang bahagya nilang mga pagkilos ay di naman naging maganda para sa kanila dahil makikitang agad ng umatake si Ye Xinghe sa mga ito senialis na wala itong balak na paghandin man lang ang mga hangal upang lumaban gaya ng ginawa ng mga ito sa kanyang buong pamilya. At, ang mabilis na pagsugod ni Ye Xinghe upang di na makakilos pa ang mga hangal at makagawa ng hakbang upang labanan siya ay patungo pala sa isa pang hangal na young master ng Dark Moon family na si Liang Yu na makikitang labis na nakaramdam ng takot dahil di nito inaasahang siya pala ang unahin ni Ye Xinghe. At, di nga nagtagal ay agad na din itong nasalo ng buo ang malakas na suntok ni Ye Xinghe sa kanyang dantian dahilan upang mawalan siya ng kakayahang makapag-cultivate, at ang ginawa niyang ito ay mas malala pa sa pagkasawi dahil habang buhay ng mga itong pagsisisihin ang kanilang mga kahibangan. At sa lakas ng pag-atake ni Ye Xinghe na buong buo namang nasalo ng hangal ay makikitang tumilapon ito sa isang pader dahilan upang mabaon ang ulo nito dito at tuluyang bawian ng buhay. Ang nangyari sa kanilang isa pang young master ay naging dahilan kung bakit bigla silang natigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan dahil sa sobrang pagkabigla sa di nila inaasahang pangyayari sa kanilang young master Liang Yu. At kasunod nito ay sila naman ang tinitigan ni Ye Xinghe ng masama senialis na sila na ang susunod na magtatamo ng di maganda dahilan upang labis silang makaramdam ng takot habang nanlalaki ang mga mata habang nakatingin pabalik kay Ye Xinghe. At, sa sobrang takot nilang nararamdaman sa katawan ay di na nila ito natagalan pa dahilan upang mapatakbo na lang ang mga ito sa kawalang pag-asa na bubuhayin pa sila ng ating bida. Subalit, nagkamali din ang isang hangal sa ginawa niyang pagtakbo dahil sa kanyang ginawa ay siya ang naging susunod na target ng nanggagalaiting si Ye Xinghe na may nakakatakot na titig sa papatakas na hangal. At ang nagbalak tumakas na isang hangal ay naging dahilan ng mabilis niyang pagkasawi dahil agad siyang inatake ni Ye Xinghe na buong buo naman niyang nasalo dahilan upang magtamo din ito ng pinsala sa katawan. Ang nangyari sa kanilang kasamahan ang naging dahilan ng labis nilang takot mula sa ating bida at di nila inaasahang madali lamang silang maasikaso ni Ye Xinghe nang walang kahirap-hirap dahilan upang wala nang magtangkapang gumalaw sa kanila maski isa dahil sa takot na baka sila naman ang isunod ng ating bida. Habang makikita naman sa lapag ang nakahandusay nilang kasamahan na tinamaan ng Star Flame Blade na pinakawalan ni Ye Xinghe dahilan upang agad din itong bawian ng buhay. At, bumalik naman kay Ye Xinghe ang focus kung saan makikitang mariin lamang itong nakabantay sa mga hangal upang alamin kung sino ang muling gagalaw upang agad na niyang masunod na asikasohin. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan sa loob ng Asher Feather family kung saan iisa-isahin na ni Ye Xinghe pagtatanggalan ng karapatang makapag-cultivate ang mga hangal habang may nakakatakot itong postura papalapit sa mga ito. Sa pagpapatuloy din ay tuluyan ng lalaban ng patayan kay Ye Xinghe ang mga patay gutom na miyembro ng Dark Moon family upang magbakasaling makaligtas sa kamay ng ating bida. Bukod pa doon ay tuluyan ng babawasan ni Ye Xinghe ang madaming bilang mula sa panig ng Dark Moon family dahil sa sobrang niyang panggagalaiti sa mga ito. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.